Sa atin, hindi mo na hahanapin kung anong Iglesia ni Cristo. Bakit? May nakalagay na ron sa ating logo eh. Meron doong Pentecostal, na ang ibig sabihin ay mayroong katangian na gaya noong unang itinayo ni Cristo ay ginawang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang ibig sabihin ng Pentecostal ay Spirit-filled Church of Christ or Church of God as in the day of Pentecost. Yun namang missionary, katangian din yun. Ang ibig sabihin, sila ay mga itinalaga at hinirang. Hinirang at inihalal. Yan ang unang iglesia, merong pagkahirang, kaya merong kahalalan. Yan ay nasa Juan pangkat 15 at ang talata ay 16. Ang sabi ni Kristo, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at inihalal ko upang kayo'y magsiyaon. Kaya mga misyonero na may kahalalan ni Kristo. Hindi, maaari namang siya sa atin tayo. Paano ba kayo inihalal ni Kristo? Ngayon lang kayo. Sa kawakasan ng kayo ng huling araw. Yun kasing paghihirang ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Iba yung mga hinirang noon at inihalal noon, mga patay na sila. Ngayon naman, may mga buhay na tinawag at hinirang ng Diyos. Kaya pagkatapos na sila'y hirangin, sila'y pinayaon. Karaniwan naman, yung mga spirit-filled, yan ang mga nagsisiyaon. Sapagkat ang sabi sa mga gawa, pangkat 1 at ang talatay 8, at inyong tatanggapin ang kapangyarihan pagkatapos na kayo ay tumanggap ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko, magbuhat sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa kahuli-hulihang bahagi ng sanglibutan. Kaya karaniwan ang mga misyonero ay Spirit-filled. Karaniwan naman yung mga bulaang misyonero, halimbawa, ikaw ay misyonero, o ipinapangaral mo, si Kristo ay napunta sa Amerika. Wala naman sa Bible yan. Kaya kahit ikaw ay taga-Amerika, pag sabihin mong si Kristo napunta sa Amerika, hindi ka tiyak hinirang. Gawa ng, ang aral mo wala sa Biblia. Kaya ang sabi ko nga, hindi naman si Kristo ay pumunta sa Amerika. Baka nagkamali lang sila. Si Christopher Columbus. Pero sila, mga Amerikano pa sila. Pag wala talagang kaalaman sa Biblia, laging magkakamali. Pagkapapangahasan mong dagdagan ng Biblia, bawasan yan, magkakamali ka. Kaya, ang tunay na iglesia ni Kristo ngayon, hindi ka pa magkakamali sapagkat merong fourth watch. Ang ibig sabihin niyan, sila ay mga puspos ng Espiritu Santo, gaya sa unang iglesia. Sila ay mga hinirang at inihalal sa kawakasan ng huling araw. Hindi ka na magkakamali. Pero ang pangalan, naroon sa gitna, kitang-kita mo ron. Church of Christ. Purihin ang Panginoon. Kaya, yan ang pinakapanatag na espiritu ng hula. Hindi ka na mamamali, andyan ang lahat Kumbaga, pinagaan upang makilala mong madali yung tunay. Sapagat yan tunay, napakahalaga sa pananampalataya.